Habang nagluluto tayo mga kaibigan, meron lang akong i-share sa inyo. Ito ang 10 budget commandments. Ito po ay nababasa ko po sa libro ni Chinkitan. Sabi niya dito, I am sure na familiar ka sa 10 utos ng Diyos. Ito ay binigay sa atin bilang gabay upang hindi na natin gawin ang mga pagkakamali sa buhay. May mga nagsasabi na wag daw natin suwayin ang 10 utos. Sa totoo lang, we can't afford na suwayin ang mga ito. Kung ito ay hindi natin susundin, ang ating pagsuway ay makakasira sa ating buhay. In the same way, pwede mong maiwasan ang magkamali at masira ang iyong pagbabudget. Simple lang, sundin mo lang itong 10 utos na ito. Tiyak ako na gaganda ang iyong buhay at ikaw ay magiging isang magaling na budgetarian. Una, number 1, alisin ang mga pinagkakagastusan na hindi naman kailangan. Ang isa sa pinaka-epektibong paraan para mailagay sa ayos ang ating ginagawang pagbabudget ay ang tamang paggastos ng ating pera. Kung mapapansin nyo, kaya lang naman tayo nahihirapang magbudget ay dahil sa sobrang dami ng ating mga unnecessary expenses. Karamihan sa ating pinagkakagastusan ay hindi naman natin talaga kailangan o ang mga bagay na may tuturin natin na luho. Dapat ay tanggalin natin ang mga hindi kailangang gastusin. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagbili ng mga mamahaling kape sa mga kilalang coffee shop. Kung kaya mo namang magbili o magtimpla ng sariling kape sa bahay, ang isa pa ay ang pagtataksi kahit na malapit lang ang papuntahan. Sa paggastos, tandaan na lagi nating unahin ang ating mga needs kaysa sa ating wants. Pangalawa, number 2, huwag bumili ng isang bagay para lamang may maipagyabang. Wala namang masama kung bibili tayo ng mga bagay dahil sa kailangan at talagang magagamit natin. Ang masama kung nauubos ang budget kasi bili tayo ng mga bagay para lang maging in tayo at makasabay sa uso. Aminin man natin o hindi man, ugali tayong mga Pilipino na gusto natin na laging mapupuri ang ating mga kaibigan at kamag-anak. Wow, iba na ang dating mo ngayon. Iba na talaga pag umaasinso. Iba kasi yung feeling kapag napupuri. Kailangan natin ito para pampataas ng ating moral. Alam mo, ang iwasan lang natin ay ang pagbili ng mga bagay para lamang mapa-impress at magyabang sa ating mga kakilala o kaibigan. Baka nga maging famous tayo sa mata ng iba, pero sad at wala namang laman ang ating bulsa. Ang masakit pa ay yung mabaon tayo sa utang dahil sa pagiging mayabang. Ang ganda ng dating natin pero wala naman datong. Pangatlo, number 3, magkaroon ng budget plan at ilista ang income at expenses. Paano hatiin o mamonitor ang ating budget kung wala tayong listahan? Kapag ang basihan ng iyong spending at according sa feeling, maniwala ka, malimit na feeling broke at stress ka kasi mas feel nating gumastos kaysa mag-ipon. At kung wala tayong spending limit, tiyak ko na ubos ang laman ng ating bulsa. Kaya napakahalaga ng budget plan upang malaman natin kung paano makokontrol ang ating mga gastusin. Kailangan ay mga gabay tayo para mamonitor ang ating income at expenses. Sa ganitong paraan ay mas mapapaglalaanan natin na kaukulang pansin ang mga kahalagang gastusin na dapat unahin. Ma-eliminate din natin ang mga pinagkakagastusan natin na hindi naman talaga kailangan. Malalaman natin kung ang mga gastos na pwede nating i-adjust para mapagkasya ang ating budget sa takdang panahon. Number 4, matutong tumanggi sa imbitasyon ng mga kaibigan sa mga mamahaling lugar. Nakakatawa pero ito ang isa sa mga rason bakit nagkakulang ang ating budget. Kung tipong nakalaan ang pera natin para ipambayad sa mga gastusin pero nagkayayaan ang mga kaibigan na kumain sa labas dahil nagkakahiyaan, di na tayo nag-iisip at nag-aatubili na gastusin ang pera natin kahit hindi ito nakaplano. Dapat nakaplano at ayon sa budget. Yun na, sira na agad yung budget mo. Naalala ko tuloy noong ako ay nag-aartista pa, sabi ni Chinkitan. Yes, kahit ayaw ninyong maniwala, I used to be one of the Howie Boys of Randy Santiago, sabi ni Sir Chinkitan. So after the noon time show na lunch date, madalas mangyaya si Randy na kumain. Ang problema ay hindi pwedeng kumain si Randy sa mga public na resto dahil sa sobrang sikat niya. Wala na siyang gagawin kung hindi mag-autograph. So para maiwasan ito, kumakain lang siya sa mga exclusive na restaurant. Noong minsan nangyayari si Randy, halika Chinky, sama ka. Kain tayo sa Mario's Restaurant. Noong 1987, mahina na yung 200 to 300 kada order. Noong sinabi niyang Mario's, hindi na akong nagdadalawang isip na sumagot. Randy, pass muna ako. Wala pa akong budget. Sagot ni Randy, hindi, sagot ko. Hindi na rin ako nagdadalawang isip at nagpakipot. Sige, sama ako. Kung sinabi niya na kikibi o kanya-kanyang bayad, tiyak na uwi ako. Hindi ko isa sa palaran na masisira yung budget ko para makasama ko lang ang mga kaibigan
kaibigan ko. Hindi masama ang kumain sa labas dahil ito ay isa sa mga basic needs ng isang tao. Ang masama ay yung araw-araw ay kumakain tayo sa mga restaurant kasama ng ating mga kaibigan at kaopisina na pati ang ipon at budget natin ay nakukompromiso. Matutong tumanggi sa imbitasyon ng mga kaibigan sa mga mahaling lugar, lalong-lalo na kung sapat lang ang ating budget para sa ating mga gastusin. If we want to focus on our budget, we should learn the art of saying no. Siyempre, hindi naman ito nangangahulugan na friendship over. Agad, liwas or iiwas lang naman tayo sa mga pangiyaya nila, lalo na kung sapat lang ang ating budget. Panglima, isalansan ang budget ayon sa pinagkagastusan. Paano ba ang tamang pagbabudget ng pera? Sama-sama tayo, di ba? Sama-sama ba o hiwa-hiwalay ayon sa pinagkagastusan? Nasa ATM, bangko o nasa wallet? Sigurado ako na mas mapapadali ang pagmonitor ng ating budget. Kung mayroon tayong maayos na sistema at lalagyan para rito, kada darating ang mga sahod, pwede nating hatiin ang ating budget ayon sa ating mga gastusin. Halimbawa, ay pwede tayong gumamit ng mga envelope o garapon o bawat bayarin at doon natin ilalagay ang ating budget para sa mga expenses. I-prioritize at ihiwalay ang bayad sa renta, sa bahay, pang-grocery, pambaon ng mga anak, tithes o handog sa Panginoon, church offering. Yun, sa ganitong paraan ay mas madali nating malalaman kung sobra, tama lang o kulang ba ang ating income para sa chest. O diba, mas madali nating mai-adjust ang ating budget ayon sa ating pangangailangan kung madali nating makita ang pagkakati-hati ng mga ito ayon sa dapat pagkagastusan. Mas mapag-usapan na natin ng lubusan yan sa mga susunod na pahina. Pang-anim, iwasan ang impulsive buying o pagbili ng walang plano o wala sa plano. Naranasan mo na ba na mapadaan sa isang mall para mamasyal pero mapaglabas mo ay marami ka ng bit-bit na mga pinamili? Yung parang hinihila ka ng mga karatulang sale at tila inaakit ka na bilhin ang mga bagay na nakadisplay? Kung ayaw nating masira ang ating budget, dapat nating iwasan ang tinatawag na impulsive buying o pagbili ng mga bagay na hindi naman nakakaplano. Matutong kontrolin ang sarili upang hindi tayo matuksong gumastos sa mga bagay na wala naman sa ating spending budget. Next, bawasan ang mga gastusin at saka dagdagan ang income. Kung kulang ang kita, ano ang unang diskarte ng karamihan? First or second, dagdag kita. If this is your formula, condolence. Maniwala ka, lalo ka lang lulubog sa mga karanasan mo ngayon. Sa pagbabudget, isipin din kung paano mabawasan ang ating mga gastusin. Eliminate na natin ang mga expenses na kahit wala ito ay mabubuhay pa rin naman tayo ng maayos. Tandaan na kung lalaki ang income at liliit ang ating mga expenses, mas magiging madali ang ginagawa nating pagbabudget at hindi tayo mahihirapan at mamroblema kung paano magkakasiyahin ang ating kita. Tiyak na may tabi tayo na savings kada buwan. Next, maging mapagbigay sa Diyos upang lalong pagpalain. Tandaan na ang lahat ng mga biyaya na ating nakakamit ay mga pagpapala ng Diyos na patuloy na ibinibigay sa atin. Kailangan ay hindi tayo nakalimot na pasalamatan ng ating Panginoon dahil palagi niya tayong iniingatan sa ating mga buhay. Personally, I am living witness to this and napatunayan ko na mas lalo tayong pagiging bukas palad sa pagbibigay sa Panginoon. Kaya mas lalo niya tayong pinagkatiwalaan ng kanyang mga biyaya. Maraming salamat sa panood ng video nito. Kung first time po kayo dito sa Facebook page nito, huwag kalimutan mag-follow at mag-like. At kung kayo ay nanood sa YouTube naman, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment na rin po. Maraming salamat po sa panood. Kain na po tayo guys. Maraming salamat po.